Magandang gabi po sa ating lahat, Truth and Life Christian Church. Yes, the Lord is faithful. Bago po ulit tayo magsimula sa ating pagpupuri, basahin po natin ang Romans 11:36. Sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya, sa pamamagitan niya at pag-aari niya. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Muli po, Church, sama-sama po tayong umawit at bigyan po natin ng papuri ang ating Panginoon. Pasalamatan po natin siya sa lahat ng bagay na pinaparanas niya sa atin. Ikaw ang nagbigay sa akin ng buhay na kasiya-siya at puno ng saysay, binigyan ng kapayapaan, tunay na kaligayahan. Ikaw ang kayamanang di mapapantayan.
tayo po ay manalangin. Lord God, maraming salamat po sa araw na ito na binigyan niyo po kami ng pagkakataon na mapakinggan ang salita niyo. Dinadalangin ko po na patuloy niyo po kaming hubugin sa pananampalataya at pagsamba sa inyo. Na kami pong church ay sama-samang mag-grow. Ikaw po ang siyang maparangalan at mapapurihan sa araw-araw. Patuloy niyo pong i-bless ang bawat isa at gabayan. Pinapanalangin ko rin po na patuloy ang pagsasaayos at paggawa ng church at ang mga kapatid sa kanilang mga prayer requests ay ipagkaloob mo po in Jesus' name. Salamat po sa mga biyayang ibinibigay ninyo na minsan ay di namin ine-expect pero biglang dumarating. I-bless mo rin po ang inyong manggagawa na patuloy niya pong maibahagi ang inyong salita. Patuloy niya po siyang bigyan ng lakas at pag-iingat. Gayon din po ang kanyang pamilya. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po mga kapatid. Kumusta po? Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa maayos po tayong kalagayan ngayon at naabot po ng mensahe ng ating Panginoon. Sabi nga po, atin pong tiyagain ang pakikinig, ang panonood ng mga mensahe ng ating Panginoon. Ngayong gabi po ay nais ko lamang pong magpasalamat sa ating Diyos dahil binigyan niyo po ako ng pagkakataong ganito na makapag-message po sa inyo. Isa pong malaking privilege na maibigay po, maibalik ang parangal sa ating Diyos. Na sa gabi pong ito, ang inihanda ko pong message ay patungkol po sa kabutihan ng Diyos, kung gaano po siya kabuti sa ating mga buhay. Bago po tayo magbisa, tayo po muna ay manalangin. Sige po. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay patuloy nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, at nagpupuri, Panginoon, sa gabing ito. Muli sa pagkakataon na kami po ay makakapakinig at pagsasalusaluhan, Panginoon, ng iyong mensahe, Panginoon, sa gabing ito. Dalangin ko, Panginoon, ang mensaheng ito, Panginoon, magbigay pagpapala po sa amin lahat at maibigay, Panginoon, maibalik papuri at parangal sa iyo lamang, Panginoon. Kaya Ama, dalangin ko po ang iyong paggabay sa amin, pangunguna at karunungan, Panginoon, na pagkaloob mo sa amin, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa gabing ito, pangunahan mo po kami at patuloy na gabayan. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun nga po, ang title po ng message ko po ay How Good Our God Is. Meron po akong inihandang 3 puntos na yun nga po na magsasabi na kung gaano kabuti ang ating Diyos. Number 1 po is yung the gift of life. Yan po. Number 2, yung the grace of God. And number 3 po is yung the plan of God. Itong 3 puntos po nito is kumbaga masasabi kong napakabuti ang Diyos sa aking buhay. Kasi na parang meron siyang una niregalo buhay, tapos yung awa ng Diyos sa akin at yung plano ng Diyos sa buhay ko. Kaya lubos-lubos po ang aking pasasalamat sa ating Diyos. Yung number 1 po is yung the gift of life. Hinanda ko pong verse yung John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa English po, ito po. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Yun po, para po sa akin. Yun po, dahil po sa pag-ibig ng Diyos sa atin,
na ibinigay niya po ang kanyang bugtong na anak, na at tayo po ay sa kanya po ay magtiwala at sumampalataya at magtiwala sa mga turo niya at paniwalaan, sundin ang mga pinag-uutos niya upang tayo ay magkaroon ng buhay na niregalo para sa atin. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. At sa buhay na ito, ang gusto ng Lord is ma-enjoy natin. Ma-enjoy natin siya at yun nga, sana nga po at maging kagamit-gamit sa kanyang kapurihan. Makapag-share tayo ng Word of God sa iba, ma-share natin sa mga kasamahan natin sa trabaho, sa pamilya, o sino man tao na pwede nating makausap o sa isang umpukan lang o nasa isang kwentuhan, na-share mo kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Yun po. Number 2 po is yung the grace of God. Number 2. Sabi po sa Titus chapter 2 verses 11 to 12. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Sabi po sa Tagalog, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman, at mamuhay tayo sa daigdig na ito ng may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. So, sinasabi po dito sa verses na to na wag po tayong mamuhay sa mundo na to na ginagalawan natin, na wag tayong tumulad so anumang ginagawa ng iba na hindi maganda at hindi kaaya-aya sa ating Diyos, yung mga makamundong gawain. Ako po noon, nung hindi pa po ako nakakilala sa ating Panginoon, yun nga, sama-sama sa mga barkada at yung mga ginagawa ng mga, alam niyo na, yung mga ginagawa ng mga barkada, mga inuman na ganyan. Dati po akong kasali sa ganyan, pero nung makilala ko po ang ating Panginoon, praise God po, dahil nawala na po sa akin yan at never ko na pong tinikman na inulit po. Praise God po. Kasi po nung time po na nagkaroon po ng Bible study sa lugar namin sa Kapunitan, ang mga nagtuturo po nun sila sila Pastor Alfred na po ngayon. Dati po tinatawag ko po siyang Kuya Alfred. Kasama niya po diyan si Brother Roy saka si Brother Larry. Siyempre po ay hindi po maliwanag sa akin ng kung sino si Jesus sa buhay natin, kung sino ba. Siyempre wala pa pong interest, kumbaga wala lang, na sabing naandoon ka lang pero hindi ko naiintindihan. Kaya hindi siya pumapasok sa isip ko. Pero nito na nung mapasok po ako sa PIDSA 1754, doon na po nag-start lahat. Kasi yung mga nakakasama ko is yun nga, mga masasabi mong mga Kristiyano na patungkol lang, bawat bukang bibig nila is tungkol kay Jesus. Siyempre ikaw bilang kasamahan nila at nahahawa ka na rin, nahahawa ka sa mga ginagawa nila o sinasabi na patungkol kay Jesus. Pero
Pero praise God po dahil sa mga doon sa lugar na yun, na naumpisahan kong kilalanin si Jesus, kung ano ang ginawa niya, na nai-imagine, kumbaga naiisip ko, ganito pala ang ginawa ng Lord sa buhay ko. Na noon na ano lang, kumbaga gala-gala, kung saan-saan pumupunta, na hindi maganda, nababarkada. Praise God kasi na nalayo ako sa ganong gawain at dahil sa dun nga sa trabaho ko nag-umpisa ang lahat na makilala ko ang Panginoon. At the same time, nakilala ko rin yung si Pastor Kaloy na naging mentor, naging second tatay dahil nasa kanya po ako dati. Doon po ako natutulog sa bahay nila. Marami po kaming naging fellowship noon. Ang fellowship po namin is tuwing madaling araw. Yung manggigising po ba si pastor na magkakape, pero yun na, doon po mag-start yung fellowship namin. Sa mga ganong fellowship po nahahasa po ako, kumbaga lumalalim, nakikilala kung gaano kabuti ang ating Diyos sa buhay natin, dahil yung mga tao ang ginagamit siya. Kaya yun nga po, laking pasasalamat ko po na napunta po ako sa bahay na yun at nakilala ko po yung mga tao na ginagamit para po makilala ko ang Diyos. Yun po. Ito po, number 3 po is yung the plan of God, yung plano ng Diyos sa atin. Nirapat na verse yung sa Jeremiah 29:11. Sabi po dito sa English, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. Sabi po sa Tagalog, na sapagkat batid kong lubos ang plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. So yun, sabi nga, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Meron po akong napanood sa isang video na lagi kong naaalala eh. Sabi niya sa video, kung ang presidente ang nagdeklara, tinutupad niya, paano pa kaya kung ang Diyos ang magdeklara? Diba? Sigurado tayo na tutuparin niya. Dahil ang Diyos natin hindi siya sinungaling. Tinutupad niya ang bawat pangako niya sa atin. Yung planong pasasaganahin ka, bibigyan ka ng pag-asa. Yun, at ako po ay lubos na nagtitiwala sa pangako ng Panginoon na balang araw, yung mga plano niya is matutupad sa buhay ko. Yan lang sabi, huwag kang mainip, hintay lang po tayo sa mga plano ng Diyos para sa atin, at 100% darating po yan. Magtiwala lang po tayo sa ating Panginoon. So yun sa buhay ko po ngayon, bilang ito nga po, sa ngayon po nasa katrabaho po ako ngayon sa sa hospital, sa BGH po, bilang ambulance driver. Kasi nung mapasok po ako diyan, panahon ng pandemic na yung COVID. Alam po natin kung gaano kabagsik yung COVID. Pero diyan ako dinala ng Lord, siguro plano ng Lord sa akin na umpisang plano ng Lord sa akin na magtrabaho ako diyan. Kasi hindi po biro yung bilang yung panahon ng pandemic, tapos may mga nakakahawang sakit,
hindi po biro yung trabaho na kasama mo yung mga pasyenteng yung mga sakit na maluluba. Kumbaga ako po yung witness sa mga pasyenteng dinadala sa ospital kung ano po yung lagay nila, kung malakas ba o hindi na. Pero nung nakita ko po sa una, malalakas naman. Pero nung kalaunan, oras lamang po ang binibilang Nakikita mo kung paano sila bawian ng buhay at nakakalungkot at isa pa, nakakatakot sa part ko dahil ganun lang ang buhay ng tao. Yung oras na tinamaan ka ng COVID. So, praise God kasi lubos na nagpapasalamat kasi nung matapos yung pandemic, baga every time na isuswab kami, hindi yung takot mo na positive o kasi number 1 akong prone sa sakit kumbaga kadikit ko yung mga nagpa-positive. So praise God, every time na may swab test, praise God na lagi pong negative ang result ko. At never po na nag-positive ako, kaya purihin po ang Diyos sa buhay ko na ganyan, na never po ako nag-positive. So, yun nga po, dahil nga po sa sakit na yun, syempre nag-aalala ka rin na sa pag-uwi mo sa bahay, nag-aalala ka baka mahawa ang iyong pamilya. Pero praise God, hindi po sila nahawa at hindi po nagkasakit. Kaya ganoon na lamang po ang pasasalamat ko sa Panginoon. Ganun kabuti ang Panginoon sa aming buhay na hindi kami pinabayaan, hindi kami hinayaan na magkasakit, na mahawa sa COVID na yun. So doon na nag-start, kumbaga ito na yung plano ng Lord sa akin, kung saan ako dadalhin. At itong latest na kumbaga yung sa isip-isip ko na gusto kong mag-abroad dahil syempre lumalaki na yung mga bata at syempre tumataas na rin yung pinaka gastusin o namin kasi kailangan na rin, malaki na rin ang income kumbaga. So naisip-isip ko mag-abroad, sa isip ko abroad, pero nung sabi ko sa asawa ko na ganun nga, gusto mag-abroad, gusto ko mag-abroad, nagpa-counsel kami kay Ninong Doy, kay Pastor Doy. So yun na nga, basa niya agad ni Pastor Doy yung aming ipapa-counsel sa kanya tungkol sa abroad. So sa kanya, wala namang nakikitang mali, walang nakikitang hindi maganda kumbaga. So approve, kumbaga ayos na ako po ay mag-abroad. So nung yun po, ang ina-applyan ko po sa abroad is bus driver. Meron naman po siyang hiring naman po ang agency po is yung YWA na tinatawag nilang dati na Yangwa, pero ngayon Yawa na daw po, Yawa. So yun, nagpunta po ako, lumuwas po ako minsan sa Manila na first time kong lumuwas mag-commute na wala pong dalang sasakyan. At praise God, nakaraos naman po na hindi po naligaw at ayun nga po, nakarating po sa agency na yon. So praise God, ito nga, nakahanda na yung mga papel ko, nakahanda na po siya at pinasa ko na po. At ayun nga po, naghihintay na lang po ng tawag. So meron pa isang requirements na kailangan sa akin. Yung kailangan po nila is yung sa lisensya ko, magdagdag po ng restriction code na 8. Ang restriction code lang po ng lisensya ko is 1, 2, 3. So required po nila magkaroon ng 8. So ito na po, nag-take po ako ng driving lesson as para magkaroon ng
ng code 8 para po doon sa lisensya ko. Lumuwas po ulit ako ng Manila, Cubao naman po. Yung una po kasi sa sa Santa Cruz, Manila. So ngayon po sa Cubao naman. Ito na naman po, commute na naman po. Baga second time na lumuwas ako ng Manila na commute na ako lang po mag-isa. So praise God, hindi po ako pinabayaan, iningatan po ako ng Lord, nakarating po ako sa driving school na yun. Praise God din po at pagdating ko po doon is sumalang agad ako. Kumbaga nag-drive po agad ako. Ano po siya, yung truck na yung articulated truck na tinatawag nila na yung bumabali po ba, yung nagiging 7 kumbaga kung tawagin nila. Yun po ang dinrive ko. So praise God, so first time kong humawak ng ganon. And praise God kasi napagtagumpayan naman, nakapasa, nabigyan ng certificate. So ito nga po, nabigyan na po ako ng certificate, nakakuha na po ako ng para padala sa LTO na magkaroon ng 8 yung lisensya ko. Pero yun nga, sa hindi inaasahan, meron pong exam ng LTO para doon sa pagdagdag ng 8 sa lisensya. Pero sa hindi inaasahan po is sa first take po na exam is bagsak po ako. Nakakalungkot, pero ito po yung plano ng Lord sa akin, na hindi muna ipasa kasi meron bang pinapagawa ng Lord sa akin pinapagawa ng Lord. Ito nga po is yung mag-message po, maggawa po ng message po sa inyo, maggawa ng message, maipahayag kung gaano kabuti ang Lord sa akin. Dahil ito nga po, praise God po at napagtagumpayan na nakapag-message po ako ngayon. Kaya kung ano man po ang plano sa aking buhay ay ng Panginoon sa akin is, sabi nga, maghintay dahil ang plano ng Lord sa iyo is maganda. Hintay lang, huwag lang mainip. Magtiwala lang sa ating Panginoon kasi ang ating Panginoon is tapat siya. Maghintay lang po tayo. Yun nga po. Kaya pasalamat ako sa Panginoon kasi ito, nakapag-message po ako kumbaga nung sinabi po ni Ninang Minga na ako daw po ay magme-message, kasi nung sinabi po yun na 1 week, kumbaga dapat po ang schedule ko is last Thursday pa, pero hindi po nakapaghanda dahil po sa anumang dahilan ko. Kung anumang dahilan po yun, dapat inuuna po natin ang ating Diyos. Pero sa hindi po inaasahan ay hindi po tayo nakagawa ng message. So ito po sa pangalawang pagkakataon, sabi nga po, sa Lord may second chance, may third chance, maraming chance. Kaya ito po sa pangalawang pagkakataon na nakapagawa po ako ng message na ipahayag kung gaano kabuti ang Lord sa aking buhay. Kaya lubos po ang aking pagpapasalamat sa Kanya at ito. Kaya salamat po sa Kanya po lahat ng papuri, kaya ibalik po natin sa Kanya ang parangal. Maraming po salamat mga kapatid. God bless po.
Kristo